Isinusulong sa Kamara ang pagpasa ng batas na magpapanagot sa mga enforcer na manghuhuli ng motoristang mapapatunayang wala naman palang nilabag na batas trapiko. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nahuli ka na ba ng traffic enforcer kahit na wala ka namang nilabag na batas trapiko? At imbis na questionin o ilaban ang tingin mong maling huli, isinuko mo na lang ang lisensya mo para tubusin para iwas abala? Ito ang gustong solusyonan ng isinusulong na panukala sa Kamara na House Bill 3366 o ang Fair Apprehension Bill. Mas okay yun dahil kahit maabala ka at may maaasahan ka na kung sakali manalo sa kaso, may makukuha ka. Mas maganda yun. Para, kumbaga, parang fair na. Oras na maisa batas, dapat bayaran ng danyos ang motoristang sinita pero napatunayan kalaunan na mali pala ang paghuli ng enforcer. Ayon kay One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na dating naging hepe ng PNP Highway Patrol Group, proteksyon ito sa mga motorista. At ang motorista, kapag alam niya na mali ang huli sa kanya, sa kasalukuyan, mas pinipili niya yung magbayad na lamang ng multa at huwag nang mag-contest. Dahil kapag nag-contest siya, ilang araw siyang liliban sa trabaho at kapag naipanalo niya yung contest, kansilado lang ang huli. Hindi binabayaran yung danyo sa kanya at hindi pinapanagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala. Sa ilalim ng panukala, pwedeng questionin ang paghuli sa Traffic Adjudication Board sa loob ng 60 araw. Mas mahaba kumpara sa Metro Manila Traffic Code na 10 araw lang ang ibinibigay mula ng mahuli. Kung mapatunayang wala naman talagang violation, dapat bayaran ng driver bilang danyos. Kapag employed ang driver, ang ibabayad ay katumbas ng kanyang daily wage at imomultiply sa kung ilang beses umabsent sa trabaho para asikasuhin ang pag-question sa apprehension. Kung unemployed o self-employed naman, ang danyos ay katumbas ng minimum wage sa lokalidad kung saan nahuli ang driver at imomultiply kung ilang araw dumalo sa pagdinig sa Traffic Adjudication Board. Kung na-impound ang sasakyan, may karagdagang compensation kung saan imomultiply ang daily wage sa bilang ng gulong ng inimpound na sasakyan at imomultiply pa sa bilang ng araw ng impoundment. Pagbabayarin din ng Traffic Enforcement Authority na kinabibilangan ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Metro Manila Development Authority sa mga gastos sa towing at impounding fee at kung may nasira sa sasakyan. Dapat maibigay ang danyo sa driver sa loob ng 5 araw, oras na magbaba ng desisyon ang Adjudication Board. Ang sinumang enforcer na mapatutunayang sinadya ang maling paghuli, kakasuhan ng administratibo at papatawan ng disciplinary action. Dapat daw magtayo ng Driver's Compensation Fund ang Traffic Enforcement Authority para pagkuhanan ng pambayad sa danyos. Pero ngayon pa lang, nababahala na ang MMDA na baka maabuso ang mga traffic enforcer. Masasubject po ang ating traffic enforcers sa harassment at hindi lamang po yung MMDA traffic enforcers, lahat po local government enforcers, mga kapulisan ay matatakot na mag-enforce ng traffic laws kasi mahaharas po sila at pwede silang makasuhan. May agam-agam naman ang Department of Budget and Management sa pagpapaako ng compensation funds sa LTO at LTFRB. We are actually studying the further implication of the bill. We understand that presently the MMDA, what they do is that they refund the amount paid by the driver when it has been decided by the Traffic Adjudication Board that the apprehension made the apprehension was made erroneously. So that is another point that we are studying with reference to the Driver's Compensation Fund, Mr. Chair. Suportado naman ng LTFRB ang panukala. Pabor sila sa pagprotekta sa mga motorista pero magsusumiti raw sila ng position paper hinggil sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.